Inabisuhan na ang mga may-ari ng bahay na nakatayo sa mismong fault line sa Bugo City. Sabi ng PHIVOX, delikado na itong tirhan. Live mula sa Bugo City, Cebu, sa frontline ng balitang yan, ang ating News 5 Visayas correspondent na si John Aroa. John, anong update sa mga bahay na nakatirik nga sa fault line? Cheryl, isang active fault line ang nadiskubre dito sa Purok Joseph, Barangay Dakit sa Bugo City na tinawag nila itong Bugo B Fault. Nasa 5 mga bahay ang inisyal na nakita ng mga taga-PHIVOX na dinaanan nitong active fault line. Nahati, umangat ang sahig at natumba ang pader. Yan ang sinapit ng bahay ni Tatay Socrates Poyos na nakatayo sa mismong fault line sa Bugo City, Cebu. Ramdam na ramdam daw nila ang pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol. Pumuputok. Wala nang... Ang dingding doon sa bandan doon, umurong ng 1 metros. Baka bigat talaga, naghulog ka ng bahay, tapos biglang mawala na rin. May anak siyang PWD, kaya kahit delikado, nagtsatsaga muna silang manatili sa labas ng bahay. Kapit-bahay nila si Tatay Noy Ursala, wasak din ang dingding ng kanyang tahanan. Ngayon ko lang nalalaman nga ang aking bahay ay nasa fault line, so wala tayong magawa. Kinakailangan din lumikas sa ibang lokasyon. Ayon sa PHIVOX, delikado ng tirhan ang mga bahay na nasa ibabaw ng fault line. So we recommend actually 5 meters buffer zone on both sides of the fault. Yun po yung nirecommend natin na hindi magtayo ng struktura. Dahil dito, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang forced evacuation sa mga residente. 18 pamilya ang lumipat na muna sa Tent City, pero reklamo ng ilan. Medyo mainit, pero lang yung ibang kasama namin nandoon. No? Ayon sa DPWH, pansamantala lang ang mga tent. Ang mahalaga, ligtas sila mula sa mga aftershocks. Cheryl, bagamat andito na sila sa Tent City, ay patuloy pa rin ang panawagan ng mga residente ng tulong para sa kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at mga gamit nang sa gayon ay maitayo nila muli ang kanilang mga nasirang tahanan. Patuloy rin ang pagdating ng mga relief goods dito sa Northern Cebu at wala ring hinto ang mga donasyon mula sa iba't ibang lugar at bansa. Cheryl. Maraming salamat, John Aroa ng News 5 Visayas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.